Okay. Ano na, may bago patutsada na naman to si Boss G, no? Mukhang mababaliktad ba ito? O another damage control na naman to? Ay, nako, stories. Tingnan, basahin natin to. Okay. Hello mga stories, welcome back sa isa na namang itong session na Boss G issue dito sa ating channel ng mga stories. Ako si Martin, mga stories kung hindi kung dati akala ng iba, simpleng break lang na ito sa mga may halong pera. Ngayon, mas lumilinaw ng isang bagay. Hindi na ito tungkol sa utang lang, dahil sa latest public post ni si Boss G, na sinare si Miss Sashna na may diretsang pag-amin na tungkol sa revenge trading, greed at walang risk management at patuloy na pangungutang na may tubo habang itinatago sa partner. So at doon pa lang mga stories, masasabi ko na agad, ang tunay na issue rito hindi lang financial loss, kundi trust collapse. Okay? So, kasi ang relasyon minsan ang perang nawala ay nababayaran pa. So, today, pero ang tiwalang paulit-uli ng sinisira dito, ibang usapan na yun. Okay? So, today's video, himay natin itong logical, practical, at saka walang bulahan dito. Okay? So, umpisa natin mga stars. Ito na. Ayon sa post ni Mark Pascual, ito sinabi rito at saka pipraise natin ng malinaw, okay? Una, hinilaw niya na walang kinalaman o napala si Miss Sashna sa mga perang ininvest sa kanya. Sabi rin niya, may mga investor daw siyang hindi kilala si Miss Sashna at walang itong alam. So pangalawa, inamin niya yung mas mabigat na parte. Sabi niya, nasunog ko lahat dahil sa revenge trading at greed. Dagdag pa niya, wala raw siyang tamang risk management at tuluyang naubos ang capital dahil sa interest at talo. Sa pangatlo, sinabi rin niya na mga main reason na hiwalayan nila yung ay dahil sa nangungutang pa rin siya with tubo kapag na-short siya at tinatago niya ito kay Miss Sashna. At ang ending line niya, kasi sabi niya is, I just trying to survive and fix things, Ngayon, hindi lang text post ang usapan dito. May kasama rin image extract na pinapakita natin ito. Yung lifetime niya, ito yun. Okay, yung number, itong US dollars din ito. So, kung pagbabasayan mo na sobrang laking financial loss ang pinapakita dito, Tapos may mga kasama rin mga chat screenshots, papakita mo, Marty, para, mas lalo mong pinabigay ng mga context sa relasyon at sa mga pressure sa likod ng issue. So makikita sa mga screenshot ang very direct si Miss Sashna sa sakit at frustration niya. May mga linyang gaya ng pag naghiwalay tayo, ayaw ito makita o nagpaparamdam dahil naalala na kita ng stress, sa problema, sa sama ng loob, binigay mo sa akin. Sabi niya, aray niyo madamay sa mga hindi ko alam yung pinagkakautangan mo, Pero alam ko kahit piso wala akong nakuha sa'yo, nagbayad ng mga utang mo, nakakapagod ka. Nakikita rin ng mga sinabi niya ng pakiramdam niya, lumiit yung mundo sa circle niya dahil sa dami ng utang ni Boss G. So, at kahit wala naman daw siyang kasalanan, siya ay nahihiya. Sa kabilang side, makikita rin ng mga sagot ni Sir Mark, gaya ng alam ko Sash, but I still try my best at paliwanag tungkol sa mga delay na bayad, at sa mga usapang may kinalaman sa utang, interes at pag-aabol ng pera. Okay, so, at saka may isa pang chat na sasabi na akala mo ba hindi ka lang utang, ang sagot na recently na lang yan. At yan ang importante dito mga stores, kasi pinapakita niya ang issue na hindi lang isang beses na nagkamali, kundi paulit-ulit ang cycle nito. So, ngayon mga stories sa aming text ko dito, ang unang-una, number one, yung pinaka-importante namin dito, hindi lang nalugi ako, okay? Ang pinaka-importante namin niya ito revenge trading, walang risk management, pananagutan na may tubo, at pagtatago nito sa partner. Ibig sabihin, hindi ito simpleng malas lang.
Ito ay basta natalo ako sa business, ganyan. Ito ay combination ng bad judgment, emotional decision making, at saka concealment. Okay? Sa totoo lang, masters, yan ng mga nakakatakot kaysa sa mismong lugi. Okay? Kasi ang pera pwedeng nawala dahil sa risk. Diba? Pero kapag may greed at pagtatago, pumapasok sa pattern ng self-destruction na may madadamay na iba. Okay? So, number 2, sa leverage trading is not a strategy. It is panic dress as confidence. Okay? Ito ang diretso ng puto ko dito. Kapag sinabi mong leverage trading, ang ibig sabihin niya ay kadalasan natalo ka na, tapos imbes na huminto, mas lalo kang sumugal para bawin agad ang talo. So, at sa practical world of finance yan, delikado yan. Okay? Hindi na yan discipline trading. Ito ay emotional chasing na yan. Okay? At kapag may halong utang pa, lalo na kung may tubo, mas lumala ang sitwasyon. Okay? Kasi hindi mo na lang pera ang nasa alanganin. May oras, pressure at tiwala ng mga ibang tao na kasamang nandululong. Okay? So kung ako ang titingin dito ng technical, well, ang problema hindi lang natalo siya. Ang problema pinili niyang ipagpatuloy ang risky behavior niya kahit may domino effect sa ibang tao. Okay? So, pangatlo, just trying to survive the fixed things. Yung tao niya nang dating pero hindi sapat. Okay? Nakakaawa pakinggan dito. At posibleng naman sincere yan. Pero logically, at hindi pwedeng dulo usapan ng survive lang ako. Okay? Kasi ang tanong dito, hindi lang anong pakiramdam mo. Ang tanong kasi dito ay, ano ang responsibility mo? Ilang beses ka na nanangako? Ilang beses ka na nangungutang ulit? Ilang beses ba na tinatago? So dito pumapasok ng appeal to PP. Okay? Hindi ibig sabihin na peke ang nararamdaman niya. Ang ibig sabihin lang kasi dito ay hindi dapat tabunan ng awa ng accountability. Okay? Pwedeng kaawanan ng tao or pwede rin sabihin natin, nahihirapan ka. Pwede, pero hindi ibig sabihin tamang ginagawa mo. Okay? So, next naman, number 4, ito, ang core issue ng breakup base sa sarili niyang salita ay hidden debt, okay? At para sa akin, Master Rick, ito ang pinaka-importante takeaway ko dito. Maraming relasyon na hindi agad nasira dahil sa pera lang. Ito ang sumisira talaga, isang pagsisinungaling, pagtatago, false reassurance, at yung paulit-ulit yung ayusin ko, gano'n, kahit hindi naman tumitigil ng problema. Kung tama yung sentiment ng maraming netizens, ang hindi utang ang problema, trust ang hindi utang problema, trust ang problema dito. Kasi kung one-time problem lang at transparent ka, iba na yan. Okay? Pero kung paulit-ulit kang umutang, may tubo pa at tinatago mo, ibang level na yan ng emotional damage sa partner. Okay? Hindi ka lang financially unstable, unreliable ka na. Okay? Panglima, ito yung screenshot ng mga authentic publication na malaking bagay sa public perception. Ito importante yung wording dito, Master. So, kung authentic at publicly shared to. Kasi bakit? Kasi may screenshot, may malinaw na linyang kahit piso wala akong kinuha sa'yo. Ako pa nga, nagbabayad ng mga utang mo, ayaw ko madama, gano'n. Kasi, so kung totoo kung buong context ng screenshots yan, naturally lalakas ng depensa ni Sash na, sa mata ng publiko. Okay? So, pero bilang logical tayo dito, tandaan din natin, screenshots are evidence of conversation and not automatically proof of the entire financial timeline. Okay? Meaning, malakas siyang context. Malakas siyang context, yes. Pero kung usapang legal at total accountability dito, mas kailangan pa rin ng full documentation at complete timeline. So, ang tamang approach kasi dito, hindi maging bulag sa believer, pero wag dingi sa resibo. So, panganim na, ito pang, may isa pang fallacy yung dapat bantayan dito. Sunk cost fallacy. Ito yung mentality na
ang dami ko nang ini-invest sa oras, effort, pera, at pagmamahal dito, sayang kung bibitaw ako. At sa tingin ko mga stories, no, maraming tao nakaka-relate dito sa side ni Miss Sash nga. Pero minsan, ang pinaka-practical na move dito ay hindi ipilit ang relasyon dahil lang sa legal, o lagi sa tagal, sa tagal yun. Kasi, ang tanong kasi hindi dapat gaano ka katagal, hindi gaano ka katagal yun. Ang tamang tanong kasi dito ay may pag-asa ba talaga? O inulit lang yung cycle? Okay. So, kapag ang relasyon na naging extension na ang problema, imbis na ang partnership, no, ang pag-alis ay hindi pagiging masama. Minsan, self-respect na yan. Pang-pito, ito. At ito ang pinaka-straight ko ng aking opinion dito, no? Kung paulit-ulit na nangungutang ng patago, okay? Kung paulit-ulit kang umaasa na mababawi ko rin, yun. At kung nadamay ang partner sa iya, stress at trauma, hindi ka lang nahihirapan, nakakasakit ka na. At dapat malinaw yan. Dahil maraming taong ginagamit sa sariling paghihirap para mapalambot ang tingin sa kanilang ginawa. Pero anong ang katotohanan dito? Pwede kang biktima ng sarili mong bad decisions at ang kasabay nun, pwede ka rin maging source ng trauma ng ibang tao. Okay? Both can be true. Okay? So mga stars, basahin natin yung mga comments dito, no? May ko sa post. Sabi niya dito, galing kay Shirley, sabi niya, this is not about the utang itself and more. It's about the trust as being broken multiple times. Agree ako dito, no? Ito ang pinaka-logical na basa, no? Kung kasi once, pwede ka isolated mistake, twice, pwede pang warning sign, pero pang multiple times, hindi na yan accidental. Pattern na yan. Okay? Next naman, sabi ni Mary Grace, sabi niya, hindi pa yung utang ang problema, paulit-ulit ang lokohin at kasinungalingan ng taong mahal mo. Again, may point yun. Ang pera kasi kahit papano, may mathematical path yan. Bayaran, i-restructure, i-negotiate, i-liquidate, pero ang emotional exhaustion para sa paulit-ulit ng kasinungalingan, well, ibang klase yan. Okay? At totoo yan, minsan hindi ka maubos ang halaga ng utang. Nauubos ka sa stress at uncertainty. Okay? So, next naman, sabi ni Nisha, sabi niya, nag-share siya ng personal story na parang kaparin ng sitwasyon ng asawa niya at piliin niyang manatili ng naniniwala siyang matatapos din ang lahat. Una sa lahat, valid yung experience niya. Pero logically speaking, anecdotal evidence lang yan. Hindi universal formula. So, ibig sabihin, dahil nag-work o pinilit mong i-work sa buhay mo, okay? Hindi ibig sabihin yun ay ang tamang gawin ng lahat. Okay? Lalo na kung magkaiba ang context. May anak ba? May transparency ba? May totoong pagbabago ba? O puro pangako lang, di ba? So respeto sa pinili niyang landas, no? Kung hindi dapat gawing moral standard na kung mahal mo, dapat di mo iwan. Di ka rin kasimple yun. Okay? So, next naman, sabi niya ni Ma'am Yani, sabi niya, ang point niya, okay lang daw magkaroon din si server. At sana kausapin ng investors na one patubuhan ng capital na lang ang ibalik. Maganda yung comparison, oo. Pero ito ang practical reality dito, masters. Ang investors o pahiram na hindi automatic kontrabita dahil gusto nilang mabawi ang pera nila. Kung may nakapagkasundo ang terms, may karapatan din sila ma-stress, mamingil, at humingi ng malinaw na plano, no? Pwedeng mag-request ng restructure, pwedeng makiusap, no? Pero hindi pwedeng gawing obligasyon sa lahat ng intindihin ng forever habang sila ay nalulugi, okay? Compassion is good, pero compassion without structure minsan nagiging dahilan kung bakit mahaba ang problema. Next naman, sabi niya ni Jamston, sabi niya, You gamble and lost. You didn't just lose the world, you lost her. Simple, dramatic, no? Pero may impact. Sa totoo lang, may blunt truth dito, no? Kasi naman, hindi ka lang natalo sa pera. Natalo ka sa tiwala sa taong nasa tabi mo. So, kapag naubos yung patience, hindi sapat yung babawi ako, kung sobrang dami ang naipong damage.
Next naman sabi ng next and last edition sabi ng Bebs, no? Ang sentiment niya ay spiritual. God removes peoples in our lives. Comforting siyang pakinggan at pwede siyang makatulog sa healing. Pero from the logical standpoint dito, no, hindi yan ebidensya. Cupping framework yan, okay? At okay lang naman, no? Minsan lahat ng comments kailangan forensic, no? Minsan ang tao naghahanap lang ng paraan para i-process ang sakit. Okay. So, ang final take ko dito no, sa latest post na to, mas naging malinaw ng isang bagay. Ito ay hindi na lang issue ang nalugi ako. Base sa mismong inamin ni Boss Gito na mas malalim ang problema ay greed, revenge trading, walang risk management, pangungutang with tubo at pagtatago nito sa partner. At kapag pinagsama-sama mo yan, ang tawag dyan ay hindi simpleng malas, destructive pattern na yan. So kung bakit umalis si Miss Sashna? Sa totoo lang mga stories, kung pagbabasehan ang public post at chats, no, madaling namang maintindihan. Dahil walang matibay na relasyon kung kaya mong tumagal sa broken family promises, repeated concealment, public embarrassment, at emotional burnout. At para sa lahat ng mga manonood, no, ito ang practical lesson dito. Una, huwag i-confuse ang pagmamahal sa pagsalo ng chaos sa ibang tao. Pangalawa, kung nalugi ka na, ang solusyon ay hindi palaging isang malaking bawi. Okay? Minsan, ang tamang move ay tumigil, umamin, mag-cut loss, at humingi ng structured help. Okay? Pangatlo, kung ang partner kang lalaki may bagong utang na hindi mo alam, hindi ka praning kapag napapagod ka. Normal kang tao na nauubos. At last but not least, no, kapag ang try my best ay magandang pakinggan, pero kung ang best mo ay kasamang lihim, utang, at trauma sa ibang tao, natural lang sa darating na araw na hindi na yon sapat. Okay, mga stories. So, kaya mga stories, anong take nyo rito? Agree ba kayo sa hindi tungkol sa utang, kundi sa trust na paulit-ulit na sira? O sa tingin nyo, dapat bigyan ng mas mahabang panahon si Mark, no, para makabawi. At ito pa, sa tingin ba ninyo, kapag ang ganitong level na pagtatago at pangungutang, practical na ba na umalis ang partner? Comment down below, no? Comment down below at pag-usapan natin ng maayos. So, kung gusto nyo stay to report, logical, at walang plastika sa commentary, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a good number, stories. Bye!